The distribution of lots to farm workers in Hacienda Luisita is on schedule. To date, 70% of the beneficiaries from 10 barangays were awarded their certificates to own 6,600 square meters from the sugar estate owned by the President's family and relatives. So far, the recipients have been thankful for the blessing of finally having their own piece of land. And joining us tonight is Attorney Anthony Parungao, Undersecretary of the Department of Agrarian Reform and the point man of this historic in land reform. Good evening, sir, and welcome to News Live. Magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyo. Muling paanyaya at gusto ko lang pong wastuhin yung sinabi po ninyo, hindi po ako yung point man. Talaga po ang nagtatrabaho po rito. Pangunguna po ng aming kalihim na si Fidel de los Reyes, pero yung mga nagtatrabaho po talaga yung mga kasama namin sa probinsya. Sir, how close are you in completing the awarding of lots to over 6,000 farm workers in Hacienda Luisita? Kanina lang po natapos po kami sa isang barangay, itong barangay Mabilog, at ito po ang ikapitong barangay na po, no? Mula doon sa 10 kinabubuan ng Hacienda Luisita. Kung kaya't 70% na po ng kabuang bilang ng mga barangay ang amin na pong natapos. Humigit kumulang na lagpas 4,000 na pong lupaing agrikultural ang amin na pong natukuyan, at ito po ay halos 2/3 na po yata ng suma total ng mga lote at mga benepisyaryo na amin pong tinutulungan dito. So, we're running actually even ahead of schedule based on the performance of for people on the field, and pagtanggap at pagtulong at kooperasyon ng ating po mga manggagawang bukid ay mauna po kami doon sa August 21 self-imposed deadline po namin. Sir, overall ba, ano yung mood ng mga recipients? Nagkaroon ba ng mga resistance? Overwhelmingly very, very positive. In fact, mainit na mainit pa rin po ang pagtanggap. Wala po ako kanina, subalit doon sa unang 5 barangay ay na personal ko po nasaksihan ng malapiestang pagtanggap po sa mga kawani ng DAR dito po sa pagtutukoy ng lupain. Ni isa ay walang tumangging lumagda at manumpat sa kanila pong mga application to purchase and farmers undertaking. Halos 80% mahigit pa ang naglalagda na po rito. Iilan lang po, mga 300 lang sa kabuang bilang ang hindi pa nakakadalo o walang kinatawan na wala pa hong APFU. So, we're talking here of something like 85% or more who have actually signed an undertaking that they will take care of the land holding, which is a mandatory requirement for the issuance of titles in their favor. So, for those who have received the land, what comes next and how much will it cost to them? Ganito po, no? Ito pong nangyayari po dito sa 10 barangay hanggang ika-21 ng ating buwang Agosto ay matutukuyan po yung 6,000 lupain para po sa lahat ng mga benepisyaryo. Pagkatapos po niyan, habang ginagawa po natin yan, ginagawa na rin po namin ang kaukulang mga titulo para po sa kanila. Sa katunayan, habang nagsasalita po tayo ngayon, halos mga 1,500 mga titulo na i-generate na po ng ating mga kasama. At sa loob ng 1 linggo ay maisusumite na po namin ito sa Register of Deeds para marehistro na po sila. Balak po namin sa buwan ng Setyembre ay maibigay na po ang kanilang kopya ng mga titulo. At pagkatapos po nito, ay sa buwan ding ito ay sisimulan na po namin ang pagbibigay alam muli sa kanila ang sangkap na mga support services na maaari pa po nilang makuha ang mga pakinabangan mula po sa gobyerno. Sir, is there a provision or discussions with those who will own the land that you can't help it, maybe some of them might sell their land in the future? At totoo po yan, pero malinaw din po sa kanilang nilagdaang mga application to purchase and farmers undertaking o yung APFU kung tawagin, na meron po sila mga obligasyon na kanila pong pinanumpaan. At kasama po dyan sa mga obligasyon na yan, pangangalaga sa kanila pong mga lupain at pagpapatupad ng mga obligasyon alinsunod sa batas. Isa po sa mga obligasyon ito ay ang pagbabawal na ibenta ang lupain sa loob ng 10 taon. Ang pagbabawal din po na ipalit ang gamit sa loob ng 5 taon. Kaya kahit sino mang makakuha, kung magtangkamang magbenta ng karapatan o ng lupain o ng titulo na maigagawad sa kanila sa susunod na buwan, hindi po ito kikilalanin at ito po ay walang bisa sa mata ng batas, sa mata ng kagawaran ng reforma pansakahan. So alam natin naman hindi nagtatapos dito pag-award sa kanila ng kanilang mga land. Para nila ma-enjoy ang mga benepisyo nito, kailangan naman maging productive ang land nila. Yung problema, ilan sa kanila ay usually walang pera para ma-cultivate. What support
will the government provide para maging productive ang kanilang land? Tama po yan. In fact, just 2 months ago, we conducted a comprehensive information campaign drive in all the 10 barangays. We outlined the extent and the nature and the scope of support services that would be available. Kasama po ang kagawaran ng agrikultura, magbibigay po alok ng mga credit windows para po sa kanila ng mga murang pautang. Bibigyan po namin sila ng pagsasanay, bibigyan po namin sila ng mga kagamitan, katulad po ng mga traktura na maaari po nilang sama-samang gamitin para lalong lumago ang kanilang mga tinatamnan. Marami po mga support services ang naka-line up. Meron din po kaming tinatawag na diversified sugar block farming na kung saan ang mga manggagawang bukid ay maaari magsasama-sama para po kolektibang mapangasiwa ang kanilang mga lupain. Ngayon, maliban pa po dito, mag-iiba pong katayuan lang. Ngayon po siguro may agam-agam sila dahil wala po silang pera. Pero tatandaan din po natin na ang suma total po siguro ng halaga na dapat po nilang bayaran para po sa isang ektarya ng agrikultural na lupain sa Hacienda Luisita ay hindi po lalagpas ng 70,000. Kung titingnan po natin kung 6,600 square meters po ang kanilang lupa, ito po ay aabot lamang po siguro, let's do the basic math of something like 40,000 on over 30 years. So, murang-mura po ang taunang amortisasyon na babayaran po nila at sa tingin ko po, katulad ng mga nangyayari sa ibang parte ng bansa, ay mababayaran nila ng buo ang kanilang amortisasyon na murang-mura po meron po tayong affordability clause sa ating batas sa lalong madaling panahon. So, nagkaroon ba ng diskusyon sa mga farmers natin kung ano yung pwede nilang itanim sa kanilang lupa? Dahil, alam namin, matagal dito sa Hacienda Luisita ay sugar production lang to. Opo, lagi po namin dinidiin niya na meron po silang kalayaan para piliin kung ano man ang crops na gusto nilang itanim. Itong nakaraang linggo, natapos na po ang aming pagsusoil testing dito po sa kabuuan ng hacienda para malaman po kung anong klaseng mga crops ang maaari ang babagay sa aling bahagi dito sa lupain. No? So, ito po ay nasimulan na po natin sa katunayan ng aming pong pinapanayam sila nung isang taon, nung aming pong tinitingnan kung sino pwede maging kwalipikadong benepisyaryo dito. Tinanong po namin sa mga interview na yon kung ano bang klaseng mga halaman o mga crops, kung gusto ba nilang tubuhan pa rin yan, maging palayan o kung ano man o gulayan, ang balak nilang gawin dito. So, nandoon na po sa database namin yan, makikita po namin, i-confirm po namin uli yan, at pagkatapos po masiyasat na mabuti at masusing pag-aralan, ay malalaman po natin ang naaangkop at nababagay na mga support services na maaari po nating ipamahagi. Sir, nakita naman natin na successful ang land reform program dito sa Hacienda Luisita. Now, will this be adopted sa other land holdings na may similar problems encountered by landowners sa kanilang mga tenants? Opo, dahil po sa pagka-organisa nitong aming pong ginagawang mga lot allocation activities, mismo po yung mga independent observers na dumadalo po dito sa naunang 7 barangay, nagsasabing napakaganda ng sistemang maaring ipatupad din sa ibang bahagi ng ating bansa. Maaari po namin gawin ang siguro sususugin lang namin ng konting sistema para po sa mga lupain ng mga asyenda doon po sa lalawigan ng Negros Occidental o kaya sa Bicol o kaya sa Quezon Province. Marami po mga posibilidad at ito po makikita po natin, kinakaya po ng ating pamahalaan ang isang inaakala po natin hindi mangyayari, isang inaakala natin hindi mapapatupad. Subalit, mula nga po nung una akong nagpapanayam dito at dumalo sa inyo, natapos lang po yung unang araw, pagbalik ko po ngayon, naka-7 barangay na po tayo, baka siguro po sa susunod, malugod ko pong ibabalita na pinapamahagi na yung mga titulo at pagkatapos po nun, nakikita na tinatamnan na po nila ang kanilang mga lote. Okay, sir. Antabayanan natin po yan. And final word, sir, next steps? Well, katulad po ng aking sinasabi sa lahat ng mga tao, napakahalaga po nitong ating ginagawa. Ito po ay pagpapatunay na ang tunay na kaunlaran pang ekonomiya ay dapat pong nakabatay sa ating kaunlaran sa kanayunan. At ang kaunlaran sa kanayunan ay nakabase po sa tunay na reformang pansakahan. Okay, on that note, thank you very much for joining us here tonight at News Live. That was Attorney Anthony Parungao, Undersecretary of the Department of Agrarian Reform. Thank you, sir. Maraming salamat din po.